Iligtas niyo muna si Elena. Siya ang unahin niyo. Parang awan niyo na. Mas kailangan niya ng hangin. Mahina ang puso niya. Ang boses na iyon. Ang boses ni Marco na punong-puno ng desperasyon at pag-aalala ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Maya. Sa loob ng madilim at masikip na elevator, kung saan ang bawat hibla ng hangin ay tila ginto, ang mga salitang iyon ang naging huling hiningang nagnakaw sa kanyang pag-asa. Saka lamang umatras ang imahinasyon ni Maya sa loob ng naghihingalong katahimikan. Nakaupo siya sa sulok ng malamig na sahig, ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila isang mabigat na pasanin na pilit niyang pinoprotektahan. Sa kanyang kandungan, mahigpit niyang yakap ang isang kulay pulang lunchbox. Kaninang umaga lang, gumising siya ng maaga para ihanda ang paboritong adobo ni Marco. Niluto niya iyon ng may pagmamahal, tinitiyak na malambot ang karne at sapat ang asim. Dahil alam niyang pagod ang kanyang asawa sa duty nito bilang deputy chief ng rescue team. Ngunit ngayon, ang amoy ng pagkain yon na nakakulong sa plastic ay tila naging amoy ng kamatayan. 7 oras na silang nakakulong sa bakal na hawla na ito. 7 oras na niyang tinitiis ang pananakit ng balakang at ang hirap ng paghinga para lamang mabigyan ng lakas ng loob si Elena, ang babaeng umiiyak at naghihisterya sa kabilang sulok. Si Elena, ang nakaraan ni Marco na bigla na lang sumulpot sa gusaling ito, ay tila isang reyna na pinagsisilbihan ni Maya sa gitna ng trahedya. Nang sa wakas ay bumukas ng kaunti ang pinto ng elevator. Hindi mukha ng isang bayani ang nakita ni Maya. Ang nakita niya ay ang mga mata ng kanyang asawa na nakapako lamang sa nanghihinang anyo ni Elena. Hindi man lang nito sinulyapan ang kanyang asawang hapo, pawisan, at may dalang buhay sa sinapupunan. Marco, ang anak natin. Ang tila pabulong na daing ni Maya, ngunit ang kanyang tinig ay nilamon ng ingay ng mga kagamitang pang-rescue. Nakita ni Maya kung paano binuhat ni Marco si Elena nang may iba yung pag-iingat. Tila ba isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Ang bisig na dating kanlungan ni Maya tuwing gabi ay naging tulay para sa kaligtasan ng ibang babae. Sa bawat hakbang ni Marco palayo, bit-bit ang babaeng yon, ay tila tinatapak-tapakan niya ang 7 taon ng kanilang pagsasama. Ang natitirang liwanag mula sa labas ay dahan-dahang naglaho ng muling humarang ang mga rescuer para ayusin ang mga kable. Iniwan si Maya sa muling pamamayani ng dilim. Ang malamig na bakal ng elevator ay tila nagyeyelong yakap na bumabalot sa kanyang nananamlay na katawan. Ang kanyang kamay, na nanginginig na sa panghihina, ay dahan-dahang bumitaw sa pulang lunchbox. Gumulong ito sa sahig, at ang tunog ng plastik na tumama sa metal ay tila ang tunog ng sarili niyang puso na nabasag sa gitna ng kawalan ng malay. Naramdaman ni Maya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang tiyan. Isang protesta, isang paghingi ng tulong, o marahil ay isang pamamaalam. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging malapot at mapait. Ang bawat pagsisikap niyang huminga ay tila isang pakikipag-away sa isang kaaway na hindi niya nakikita. Sa gitna ng lumalabo niyang paningin, ang huling imaheng nanatili sa kanyang isipan ay ang likod ni Marco na papalayo, hindi lumingon, hindi nag-atubili. Bakit ang daling itapon ng 7 taon para sa isang sandali ng nakaraan? Bakit sa oras na kailangan ko ang iyong kamay, ang mga bisig mo ay nakalaan sa kanya? Ang katahimikan sa loob ng elevator ay naging kasing bigat ng isang libingan. Wala nang iyak ni Elena, wala nang boses ni Marco. Tanging ang mahina at mabilis na tibok ng puso ni Maya ang naiwan. Hanggang sa maging iyon man, ay tila isang kandilang unti-unting nauupos sa gitna ng malakas na hangin. Ang huling pumatak sa kanyang pisingi ay hindi pawis, kundi isang mainit at maalat na luha na nagdala ng lahat ng kanyang pait. Sa pagkakataong iyon, alam ni Maya, hindi siya pinatay ng kakulangan ng hangin. Pinatay siya ng katotohanan sa buhay ni Marco. Siya ay isa lamang opsyon, habang si Elena,
ang palaging magiging prioridad. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga talukap. Ang huling kaisip ang namutawi sa kanyang naglalahong malay ay isang pangako na kasing talim ng kidlat. Kung sakaling pahiram pa ako ng bukas ng langit, Marco, ang Maya na iniwan mo sa dilim ay hinding-hindi mo na muling masisilayan. Ang bawat tibok ng makina sa tabi ng kanyang kama ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa katahimikan ng silid. Sa bawat guhit ng kuryente sa screen, nararamdaman ni Maya ang hapdi ng realidad na unti-unting bumabalik sa kanyang kamalayan. Ang kisame ay maputi, kasing puti ng mga alaala niyang pilit na binubura ng sakit. Amoy gamot, amoy kalawang, at amoy ng kamatayan ang humahalimuyak sa paligid. Gising ka na ba, Iha? Isang malat at baritong boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Dahan-dahang itinigil ni Maya ang kanyang paningin sa lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito si Marco. Hindi ito ang kanyang asawa. Ito si Lolo Ben, ang retiradong kapitan ng bumbero na madalas niyong makita sa tram Kiruhua. Ang mga mata ng matanda ay puno ng awa. Isang emosyon na ayaw makita ni Maya dahil ipinapaalala nito sa kanya kung gaano siya naging kaawa-awa sa loob ng elevator na yon. Nasaan? Nasaan ang asawa ko? Hirap na tanong ni Maya. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, tila ba punong-puno ng buhangin. Hindi agad sumagot si Lolo Ben. Sa halip, kinuha nito ang isang baso ng tubig at maingat na inalalayan si Maya na uminom. Sa bawat paglagok niya, naalala ni Maya ang bawat patak ng pawis niya sa dilim habang hinihintay ang kamay ni Marco. Ngunit bago pa man makapagsalita muli ang matanda, isang pamilyar na boses ang narinig ni Maya mula sa kabilang bahagi ng manipis na kortina. Hush, Elena. Nandito na ako. Ligtas ka na. Huwag mo nang isipin ang mangyari. Ang mahalaga, wala nang panganib sa puso mo. Iyon ang boses ni Marco. Malumanay, maprotekta, at puno ng pagmamahal. Ngunit hindi para sa kanya. Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na isa-isang tumutusok sa puso ni Maya. Narito siya. Ang asawang nagdadala ng kanilang anak. Ang asawang muntik nang mamatay sa loob ng 7 oras. Ngunit ang asawa niya ay nasa kabilang panig lamang. Hinahaplos ang takot ng ibang babae. Marco, natatakot ako. Ang sagot ni Elena na tila isang paslit na naghahanap ng kalinga. Paano kung hindi mo ako nailigtas agad? Paano si Maya? Nailigtas naman siya, di ba? Alam kong matatag si Maya. Mas kailangan mo ako rito, Elena. Alam mo ang kondisyon mo. Tugon ni Marco. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang sampal sa mukha ni Maya. Matatag. Iyon ang palaging dahilan ni Marco para balewalain ang kanyang nararamdaman. Dahil matatag siya, kaya niya nang mag-isa. Dahil matatag siya, pwede siyang iwan sa dilim. Dahil matatag siya, hindi niya kailangan ng yakap ng kanyang asawa pagkatapos harapin ang kamatayan. Naramdaman ni Maya ang paghigpit ng kanyang kamao sa ilalim ng kumot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya nararamdaman ang pisikal na sakit. Ang mas masakit ay ang pag-iyak ng kanyang kaluluwa na tila ba unti-unting namamatay sa bawat segundong lumilipas. Dahan-dahang bumukas ang kortina. Pumasok si Marco na may dalang pagod sa kanyang mga mata. Nang makita niyang gising na si Maya, panandaliang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang halong gulat at tila pagkakonsensya. Ngunit mabilis din itong napalitan ng kanyang karaniwang awtoridad bilang isang rescuer. Gising ka na pala, Maya. Mabuti naman. Sabi ng doktor, kailangan mo lang magpahinga dahil sa stress. Ang bata... Ligtas ang bata, huwag kang mag-alala. Sabi ni Marco habang lumalapit sa kanya. Akman niyang hahawakan ang noo ni Maya, ngunit bahagyang iniwas ng babae ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, ang hangin sa pagitan nila ay naging kasing lamig ng yelo. Isang pamilya na amoy ang pumasok sa ilong ni Maya. Isang matamis at masangsang na amoy ng lavender.
Iyon ang paboritong pabango ni Elena. Ang kanyang asawa, ang lalaking dapat ay nagligtas sa kanya, ay nakatayo sa harap niya habang suot-suot ang amoy ng babaeng mas pinili niyang iligtas. Ang bawat hibla ng uniporme ni Marco ay tila ba nagsisigaw ng kataksilan. "Bakit, Maya? May masakit ba sa'yo?" Tanong ni Marco, halatang naiirita sa pag-iwas ng kanyang asawa. Tumingin si Maya ng diretso sa mga mata ni Marco. Ang mga matang dati ay tinitingnan niya ng may paghanga, ay ngayon ay tila ba mga banyagang puno ng kasinungalingan. "Marco," ang simula ni Maya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may diin na tila ba galing sa kaibuturan ng lupa. "Bago mo ako tinanong kung anong masakit sa akin, nakita mo ba ang sarili mo sa salamin?" Kumunot ang noo ni Marco. "Anong ibig mo sabihin?" Huminga ng malalim si Maya, kahit na bawat paghinga ay tila ba may sumasaksak sa kanyang baga. Ang kanyang paningin ay bumaba sa kwelyo ng uniporme ni Marco. Doon, sa tila ba hindi napansing bahagi ng puting tela, ay may bakas ng matingkad na pulang lipstick. Isang kulay na hinding-hindi isusuot ni Maya sa isang ospital. Ang pagpasok sa sariling bahay ay hindi naghatid ng ginhawa kay Maya. Sa halip, ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay tila isang banyagang lugar na puno ng matatalim na alaala. Ang amoy ng niluluto sa kusina, isang amoy na dati ay simbolo ng pagmamahal, ay tila naging lason sa kanyang pang-amoy. Bawat hakbang niya, bit-bit ang kanyang mabigat na tiyan at ang nananakit na katawan ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga basag na kristal. "Nandiyan na pala ang senyorita." Ang boses ni Aling Martha, ang kanyang biyenan, ay pumutol sa katahimikan. Walang yakap, walang tanong kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Ang matanda ay nakatayo sa may pintuan ng kusina, nakapamewang at may bitbit na mapanghusgang tingin. "Mabuti naman at naisipan mo nang umuwi. Akala ko ay balak mo nang mag-camping sa ospital para lang kumuha ng atensyon." "Nay, galing po ako sa trahediya," mahinang sagot ni Maya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagod. 7 oras po akong nakulong sa elevator. Muntik na kaming mawala ng apo niyo." Isang sarkastikong tawa ang pinakawala ni Aling Martha habang lumalapit siya kay Maya. "Trahedya? Maya, huwag kang masyadong madrama. Sabi ni Marco, maayos naman ang sitwasyon. Nagpanika lang daw kaya ka nahimatay. Tingnan mo si Elena. Ang batang yon ang totoong biktima. Mahina ang puso niya, pero hindi siya gumawa ng eksena na kasing laki ng sayo. Isipin mo naman ang career ng asawa mo. Kapag nalaman ng mga tao na ang asawa ng deputy chief ay mahina ang loob, mapapahiya si Marco." Tila gumuho ang mundo ni Maya sa narinig. Ang sarili niyang pamilya, ang mga taong dapat ay nagprotekta sa kanya, ang siya pang humihila sa kanya, pababa sa hukay ng kahihiyan. Sa paningin nila, ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang anak ay sekundarya lamang sa reputasyon ni Marco at sa kaligtasan ni Elena. Eksaktong pumasok si Marco sa sala, bit-bit ang mga gamit ni Maya. Inilapag niya ang mga ito ng may kalabog na tila ba isang malaking abala ang lahat ng nangyayari. "Nay, tama na yan," sabi ni Marco. Ngunit walang bakas ng pagtatanggol sa kanyang boses. Mas tila ito isang pagod na utos, para lang tumahimik ang paligid. "Maya, magpahinga ka na sa taas. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Sinabihan ko na ang mga kasamahan ko sa station na huwag nang palakihin ang balita tungkol sa pagkahimatay mo." "Iyon lang ba ang mahalaga sa iyo, Marco?" tanong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. "Ang reputasyon mo? Paano ako? Paano ang anak natin? Iniwan mo ako sa dilim para sa kanya. At ngayon, pag-uwi ko rito, pakiramdam ko ay ako pa ang may kasalanan?" Humarap si Marco sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Ito ang mukha ng gaslighting. Ang sining ng pagpaparamdam sa biktima na siya ang nagkakamali. "Maya, please. Huwag nating gawing teleserye ang buhay natin. Rescuer ako. My job is to prioritize those who are most vulnerable.
Si Elena ay may congenital heart disease. Ikaw, buntis ka lang. Matatag ka, Maya. Iyan ang dahilan kung bakit kita pinili, di ba? Dahil alam kong kaya mo ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang parusa sa halip na papuri. Sa bawat pagkakataon na kailangan ni Maya ng kalinga, ang pagiging matatag niya ang palaging ginagawang dahilan para pabayaan siya. Umakyat si Maya sa kanilang silid ng walang imik. Bawat baitang ang hagdan ay tila isang mabigat na pasanin. Pagpasok niya sa kwarto, ang katahimikan ay tila sumasakal sa kanya. Naupo siya sa gilid ng kama at napansin ang jacket ni Marco na nakasabit sa likod ng pinto. Ang jacket na suot nito noong gabi ng rescue. Isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak kay Maya na lapitan ng jacket. Marahil ay naghahanap siya ng kahit anong pahiwatig na mahal pa rin siya ng asawa niya. Ngunit habang kinakapan niya ang bulsa nito, ang kanyang daliri ay may nasabing matigas at malamig na bagay. Dahan-dahang inilabas ni Maya ang kanyang kamay. Ang kanyang hininga ay tumigil. Doon, sa kanyang palad, ay nagniningning ang isang gintong bracelet. Mayroon itong maliliit na charms at isa sa mga iyon ay may nakaukit na letrang E. Ito ang bracelet ni Elena. Ang bracelet na laging suot nito sa mga lumang larawan nila ni Marco. Ang bracelet na dapat ay nawala na kasabay ng kanilang nakaraan. Ngunit ngayon ay narito. Nakatago sa pinaka-importanteng bulsa ng kanyang asawa. Hindi lang ito simpleng alahas. Ito ay isang ebidensya ng isang ugnayang hindi kailanman naputol. Ang hapdi sa kanyang tiyan ay muling bumalik, ngunit mas masakit ang hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat sipa ng kanyang anak sa loob ng sinapupunan ay tila isang babala. Sa labas ng silid, narinig ni Maya ang mahinang tawag ni Marco sa telepono. Ang tono ng kanyang boses ay malambing. Ang tono na matagal na niyang hindi naririnig para sa sarili niya. Oo, Elena. Nahanap ko na. Huwag kang mag-alala. Itatago ko muna ito. Magpahinga ka na, mahal. Ang salitang mahal ay tila isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Maya. Ang bracelet sa kanyang kamay ay tila naging nagniningas na uling. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitiwala ni Maya kay Marco ay tuluyan ng naputol. Nag-iiwan lamang ang isang matalim at madilim na desisyon. Ang gintong bracelet na hawak ni Maya ay tila naging isang mainit na uling na unti-unting sumusunog sa kanyang palad. Sa bawat kislap nito sa ilalim ng bumbilya ng kanilang silid, tila naririnig ni Maya ang mapang-uyang na tawa ni Elena. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay isang lamat sa pundasyon ng kanyang buhay na hindi na kailanman mapagdidikit pa. Kinabukasan, habang abala si Aling Martha sa panonood ng kanyang mga paboritong programa sa telebisyon at si Marco naman ay maagang umalis para sa kanyang duty, nagpasya si Maya. Sa kabila ng bigat ng kanyang tiyan at ang pananakit ng kanyang balakang, binalot niya ang kanyang sarili ng isang malapad na shawl at lumabas ng bahay. Ang bawat hakbang niya patungo sa sakayan ay tila isang pakikipagbuno sa sarili niyang katawan. Ngunit ang apoy ng paghahanap ng katotohanan ang nagtulak sa kanya. Bumalik siya sa gusali kung saan nangyari ang trahedya. Ang malamig na lobby ng mataas na building ay tila isang malaking libingan na nagpapaalala sa kanya ng 7 oras na paghihingalo. Ang elevator na pinangyarihan ng insidente ay meron pa ring dilaw na tape na nagsasabing under maintenance, isang babala na tila para rin sa kanyang wasak na puso. Magandang umaga po, kuya, bati ni Maya sa security guard na nakaupo sa desk. Nakilala niya ito. Siya si Kuya Jomar, ang lalaking tumulong sa mga rescuer nung gabing iyon. Ma'am Maya, kayo po pala yan. Gulat na sagot ni Jomar habang mabilis na tumayo para alalayan ang buntis na babae. Dapat po ay nagpapahinga kayo. Balita ko po ay nahimatay kayo nung makuha kayo sa loob. Maayos na ako, kuya. Gusto ko lang sanang magpasalamat at may itatanong lang sana ako. Mahinang simula ni Maya.
Gusto ko lang makita ang record ng mga pumasok sa elevator bago ito tumigil. Gusto ko lang malaman kung paano kami nagkasabay ni Elena. Bahagyang umiwas ng tingin si Jomar. Ang kanyang mga mata ay naging balisa at tila may kung anong pumipigil sa kanyang magsalita. Ma'am, ano po kasi, baka magalit si Sir Marco. Kumunot ang noo ni Maya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumilis. Bakit magagalit ang asawa ko? Trabaho niya naman pong itago ang mga record na yan, di ba? Huminga ng malalim si Jomar at lumapit ng kaunti kay Maya. Tila tinitiyak na walang ibang makakarinig. Ma'am, huwag niyo po sanang sasabihin na galing sa akin. Pero nung isang araw pa po, bumalik dito si Sir Marco. Ipinabura niya po ang lahat ng CCTV footage ng hallway bago kayo pumasok sa elevator. Pati po ang logbook ng mga bisita ng oras na yon, kinuha niya rin po. Tila tumigil ang mundo ni Maya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang shawl. Bakit buburahin ni Marco ang ebidensya? Kung wala silang itinatago, bakit kailangang linisin ang bakas ng presensya ni Elena sa gusaling iyon? Salamat, Kuya Jomar. Pabulong na sagot ni Maya. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palabas. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa namumuong luha. Ang bawat sipa ng kanyang anak ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang sakit. Hindi aksidente ang lahat. Mayroong isang malaking kasinungalingan na pilit ibinabaon ni Marco sa limot. Habang naghihintay siya ng masasakyan sa tapat ng gusali, naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang notification. Ang bawat salitang nabasa niya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Huwag kang masyadong kampante sa asawa mo, Maya. Hindi lang aksidente ang pagkikita nila sa elevator. Nakaplano ang lahat. Itanong mo sa kanya kung nasaan siya nung gabi bago ang insidente. Doon mo malalaman ang totoong dahilan kung bakit ikaw ang huli niyang iniligtas. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Tumingala si Maya sa langit. Ngunit tanging ang nagbabadyang ulan at ang kulay abong ulap ang kanyang nakita. Sino ang nagpadala nito? At anong plano ang tinutukoy ng mensahe? Sa di kalayuan, nakita ni Maya ang isang pamilyar na sasakyan. Ang puting SUV ni Marco. Ngunit hindi ito patungo sa Tram Kyuhua. Mabilis itong lumiko sa isang kanto patungo sa direksyon ng isang maliit at tago na boutique hotel sa labas ng lungsod. Ang lamat sa puso ni Maya ay tuluyan ng naging isang malaking bangin. Ang katotohanan ay tila isang halimaw na dahan-dahang lumalabas mula sa dilim, handang lamunin ang lahat ng kanyang natitirang pag-asa. Huwag ka nang mag-inarte, Maya. Birthday ni Elena ngayon. Huwag mo namang sirain ang gabi namin sa mga reklamo mo. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan. Bago pa man makasagot si Maya, ang tunog ng pagkaputo ng linya ay tila isang hatol na nag-iwan sa kanya sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng kanilang sala. Ang cellphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay, bumagsak sa alpombra ng walang ingay, gaya ng unti-unting pagbagsak ng kanyang pag-asa. Napahawak si Maya sa gilid ng sofa. Isang matalim at gumagapang na sakit ang biglang humalot sa kanyang puson. Isang sakit na hindi katulad ng anumang naramdaman niya ng mga nakaraang buwan. Ang kanyang 7 buwang tiyan ay tila naging isang mabigat na tipak ng bato na pilit humihila sa kanya pababa. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, malamig at malapot, habang ang bawat paghinga niya ay nagiging isang pakikipaglaban. Sa kabilang bahagi ng bahay, narinig niya ang mahinang halahak ni Aling Martha mula sa silid nito. Nanonood ng telebisyon. Walang pakialam sa nagaganap sa labas. Marco, tulalo. Pabulong na daing ni Maya. Ngunit tanging ang pagtiktak ng orasan sa dingding ang sumagot sa kanya. Bawat segundo,
ay tila isang hakbang patungo sa isang madilim na bangin. Sinubukan ni Maya na tumayo, ngunit naramdaman niya ang isang mainit na likidong dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga hita. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya ang kulay sa sahig. Pula. Isang matingkad at nakatatakot na pula na unti-unting kumakalat sa puting tiles ng kanilang tahanan. Ang bawat patak ay tila isang huling hininga ng kanyang anak na nawawala ng kapit. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang kanyang paningin ay nanatili sa screen ng kanyang cellphone na muling umilaw sa sahig. Isang notification mula sa social media. Isang litrato ni Elena, nakangiti. May hawak na baso ng wine at sa likod niya ay ang mga bisig ni Marco na nakayakap ng mahigpit. Tila ba ito ang pinaka-importanting tao sa mundo? Ang caption ay tila isang lason. The best birthday gift is being saved by my hero. Forever grateful. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Habang siya ay dahan-dahang nauubusan ng dugo at buhay sa malamig na sahig, ang kanyang asawa ay nagdiriwang ang buhay ng babaeng naging mitsa ng kanyang kamatayan. Ang sakripisyo ni Maya sa loob ng elevator, ang pagtitiis niya sa gutom at uhaw para lang makaligtas ang bata, ay tila binaliwala ng isang gabi ng pagsasaya. Nay! Aling Martha! Tulong po! Buong lakas na sigaw ni Maya. Bumukas ang pinto ng silid ni Aling Martha. Lumabas ang matanda, ngunit imbes na takot. Irita ang rumehistro sa mukha nito. Ano ba, Maya? Gabi na, nambubulahaw ka. Naputol ang sasabihin ng matanda nang makita ang dugo sa sahig. Ngunit sa halip na tumawag ng ambulansya, umatras ito. Diyos ko, Maya! Sabi ko na nga ba, pabaya ka! Anong ginawa mo sa apo ko? Kapag may nangyaring masama sa batang yan, hinding-hindi ka mapapatawad ni Marco. Ang kalupitan ng mga salitang iyon ang naging huling mitsa. Sa gitna ng dilim na unti-unting lumalamon sa kanyang paningin, naramdaman ni Maya ang isang huling sipa mula sa loob. Mahina, parang isang paalam. Gamit ang natitirang lakas, kinapa ni Maya ang kanyang cellphone. Hindi niya tinawagan si Marco. Alam niyang sa sandaling ito, ang kanyang asawa ay bingi sa kanyang mga dalangin. Pinindot niya ang huling numero sa kanyang call log, si Lolo Ben. Lolo, tulungan niyo po ako, ang anak ko. Nang mawala ng malay si Maya, ang huling imaheng nakita niya ay hindi ang mukha ng kanyang asawa, kundi ang pulang likidong patuloy na dumadaloy, tila isang ilog ng pait na naghuhugas sa lahat ng kanyang pagmamahal. Dinala siya sa ospital nang mabilis na rumespondeng si Lolo Ben. Sa loob ng emergency room, ang paligid ay puno ng mga boses na nagmamadali, ang kalansing ng mga kagamitang medikal, at ang mabigat na presensya ng panganib. Ang doktor, na may seryosong mukha, ay lumabas mula sa operating room at hinarap ang humahangos na si Marco na kakadating lang. Amoy alak at bakas ang gulat sa mukha. Dok, ang asawa ko? Ang anak ko? Tanong ni Marco. Ang boses ay nanginginig na ngayon. Tiningnan siya ng doktor nang may halong lungkot at pait. Masyadong malakas ang naging stress at trauma ng pasyente, Mr. De La Vega. Nagkaroon ng placental abruption. Kailangan nating magdesisyon na yun din. Dahil sa komplikasyon, isa lang ang may mataas na tsansang maisalba ng buo. Huminto ang mundo ni Marco. Anong ibig ninyong sabihin? Kailangan mong pumili, Mr. De La Vega. Ang kaligtasan ng iyong asawa o ang buhay ng iyong anak. Akala mo ba talaga, Maya? Aksidente lang ang lahat na nangyari sa elevator? Ang boses na iyon ay kasing talim ng isang labaha. Pumuputol sa katahimikan ng madilim na silid sa ospital. Dahan-dahang iminulat ni Maya ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo pa dahil sa epekto ng anesthesia at ang matinding panghihina ng kanyang katawan. Sa tabi ng kanyang higaan, nakatayo si Elena, ang babaeng tila isang anghel sa paningin ng iba. Ngunit sa sandaling ito,
Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang nising puno ng panunuya. Wala rito si Marco. Wala rin si Aling Martha. Tanging ang mahinang tunog ng swero na tumutulo sa bote at ang mabigat na paghinga ni Maya ang naririnig sa silid. Ang bawat patak ng likido ay tila isang paalala ng kanyang hiram na buhay. Nakaratay si Maya, maputla, at may mga aparatong nakakabit sa kanyang katawan. Habang si Elena ay nakatayo ng tuwid, suot ang isang mamahaling damit na tila ba ayaw nitong madampian ng dumi ng silid na yon. Anong ibig mong sabihin? Hirap na tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang tuyang dahon na hinihipan ng hangin. Lumapit si Elena. Sapat na para maramdaman ni Maya ang matapang na amoy ng kanyang pabango. Ang amoy na nasa kuwelyo ni Marco nung isang gabi. Simple lang, Maya. I planned it. Alam kong sira ang elevator ng building na yon tuwing Huwebes ng gabi. Sinundan kita. Gusto kong makita kung sa oras ng panganib, kung ang buhay mo at ng anak mo ang nakataya, sino ang pipiliin ni Marco? At nakuha ko ang sagot ko, di ba? Hinaplos ni Elena ang kanyang buhok ng may pagyayabang. Iligtas niyo muna si Elena. Yun ang sabi niya. Ang sarap pakinggan, Maya. Kahit na buntis ka, kahit na asawa ka, sa huli, ako pa rin ang tinitibok ng puso niya. Ako ang kahinaan niya, at ako rin ang lakas niya. Naramdaman ni Maya ang isang matinding pangangatog ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang puso ay tila isang ibong pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay naghahatid ng hapdi sa kanyang mga tahi. Ang sakit ng pagtataksil ni Marco ay nadagdagan ng lason ng pag-amin ni Elena. Ang lahat ng paghihirap niya sa loob ng 7 oras na iyon ay isa lamang palaro para sa babaeng ito. Bakit mo ginagawa ito? Ang hikbi ni Maya. Ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisingi. May anak kami. Pamilya kami. Pamilya? Tumawa ng mahina si Elena, isang tunog na walang bahid ng awa. Maya, ang pamilya ay nabubuo sa pag-ibig, hindi sa obligasyon. Kasal kayo sa papel, pero sa akin siya nakatali sa kaluluwa. At huwag kang mag-alala tungkol sa bata. Kung mawala man yan, mas mapapadali ang pag-alis ni Marco sa piling mo. In fact, narinig ko ang usapan nila ng doktor kanina. Alam mo ba kung sino ang pinili niyang iligtas nung pinapili siya? Akala mo ba ikaw? Yumuko si Elena at bumulong sa tenga ni Maya. Ang kanyang hininga ay malamig. Nag-atubili siya, Maya. Hindi siya nakasagot agad. Yon ang masakit, diba? Ang sarili mong asawa, hindi sigurado kung gusto ka pang mabuhay. Sa gitna ng kanyang pait, dahan-dahang kinapa ni Maya ang kanyang gilid. Naghahanap ng kahit anong pwedeng mahawakan. Ang kanyang kamay ay dumapo sa cellphone na iniwan ni Lolo Ben sa ibabaw ng maliit na lamesa. Gamit ang nanginginig na mga daliri, sinubukan niyang pindutin ang record button, umaasang makuha ang bawat salitang lumalabas sa mapanirang bibig ni Elena. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang balak, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Martha. Ang kanyang muka ay kasing tindi ng bagyo. Nang makita niya si Elena sa tabi ni Maya, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon tungo sa pagiging malambing. Ngunit nang makita niya ang cellphone sa kamay ni Maya, mabilis itong lumapit at hinablot ang gadget. Ano ito, Maya? Pati ba naman nito sa ospital? Gagawa ka ng eksena laban kay Elena? Ang bulyaw ni Aling Martha. Sa isang malakas na pagkilos, binitiwan ng matanda ang cellphone sa sahig, at ang tunog ng pagtama ng plastik sa semento ay tila ang tunog ng huling pag-asa ni Maya na nadurog. Nay, tinitignan ko lang po kung maayos na ang pakiramdam niya. Malungkot na sabi ni Elena. Mabilis na nagsuot muli ng kanyang maskara ng pagiging mabait. Pero tila ayaw niya po sa akin dito. Huwag mo na siyang intindihin, Elena. Pagod lang ang batang yan sa paggawa ng drama. Sabi ni Aling Martha habang inaalakbayan si Elena palabas. Naiwang mag-isa si Maya sa silid. Ang kanyang cellphone ay nakahiga sa sahig
Ang screen ay basag at madilim. Ang bawat sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang tiyan ay tila isang mahinang tawag ng pakikipaglaban. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo? Bakit ang mga taong nagsasabing mahal ka ang siyang unang humuhukay ng iyong libingan? Ang huling imaheng nanatili sa isipan ni Maya bago muling lamunin ng dilim ang kanyang malay ay ang ngiti ni Elena sa harap ng pinto. Isang ngiti na nagsasabing hindi pa tapos ang kanyang impyerno. Sa gitna ng katahimikan, isang pangako ang dahan-dahang nabuo sa puso ni Maya. Isang pangakong hindi nagaling sa pag-ibig, kundi sa isang matinding pagnanais na mabuhay para sa kanyang anak. Sino nga ba ang tunay na halimaw, Marco? Ang babaeng pilit sumisira sa atin o ikaw na hinahayaan siyang gawin ito? Utang na loob, Maya. Iyon lang ang hinihingi ko sa'yo. Ang lawakan mo, ang pangunawa mo. Ang boses ni Marco ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa leeg ni Maya. Dahan-dahang ninanakawan siya ng hangin. Nakaupo si Maya sa gilid ng kanilang kama. Ang kanyang katawan ay tila isang babasaging kristal na pilit pinagdidikit ng mga benda at gamot. Maaga siyang pinalabas ng ospital dahil ayaw ni Aling Martha na lumaki ang babayaran sa bill. Kahit na ang bawat galaw ni Maya ay naghahatid pa rin ng matinding hapdi sa kanyang puson. Utang na loob? Ang mahinang ulit ni Maya, ang kanyang paningin ay nakapaho sa nursery room na nasa tapat ng kanilang silid. Ang silid na iyon, na pininturahan niya ng kulay asul at puno ng mga pangarap para sa kanilang anak, ay ngayon ay puno ng mga maleta at gamit na hindi sa kanya. Marco, muntik na kaming mamatay sa elevator. Muntik na akong mawala ng dugo sa sahig ng bahay na ito. At ngayon, sasabihin mo sa akin na kailangan kong tanggapin si Elena rito sa pamamahay ko dahil sa utang na loob? Huminga ng malalim si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Na tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito? Hindi mo naiintindihan, Maya. Nung bata pa ako, ang tatay ni Elena ang sumagip sa tatay ko mula sa isang nasusunog na gusali. Kung hindi dahil sa kanila, wala akong amang kinalakihan. Ngayong wala nang matuluyan si Elena dahil sa gulo sa probinsya nila at may banta sa buhay niya, tungkulin kong protektahan siya. Iyon ang turo sa akin ni tatay bago siya mamatay. Huwag tatalikod sa mga taong nagligtas sa atin. At paano ang tungkulin mo sa akin bilang asawa? Paano ang proteksyon para sa anak mo? Ang hikbi ni Maya, ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang maputlang pisingi. Ligtas na kayo, di ba? Nandito na kayo sa bahay, sagot ni Marco nang may bahid ng inis. Masyado kang madamot, Maya. Isang kwarto lang ang ibibigay natin sa kanya. Hindi naman siya magtatagal. Pumasok si Aling Martha sa silid. Bit-bit ang isang baso ng gatas na tila ba siya ay isang mapagmahal na ina. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing talim ng patalim. Maya, makinig ka sa asawa mo. Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Nakakahiya sa pamilya ni Elena kung malalaman nilang pinagtatabuyan natin ang kaisa-isa nilang anak. Isipin mo ang dangal ng pamilya de la Vega, ang dangal, ang utang na loob. Ang mga salitang ito ang naging bilangguan ni Maya. Sa ilalim ng bubong na ito, ang kanyang sakit ay itinuturing na drama, habang ang bawat luha ni Elena ay itinuturing na isang pambansang krisis. Lumipas ang mga araw na tila isang mabagal na pagpapahirap. Bawat pagkilos ni Maya ay binabantayan, habang si Elena ay tila naging reyna sa loob ng bahay. Makikita ni Maya kung paano pagsilbihan ni Aling Martha si Elena ng mga pagkaing dapat ay para sa kanyang pagpapalakas. Naririnig niya ang mga mahihinang tawa ni Marco at Elena mula sa harden, habang siya ay nakaratay at iniinda ang sakit ng kanyang tahi. Isang gabi, dahil sa matinding uhaw at ang hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib, dahan-dahang tumayo si Maya. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang paglalakad sa madilim na kagubatan. Ang sahig ay malamig, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana.
Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang mahinang kalansing ng baso. Isang anino ang nakita niya sa pader. Dahan-dahan siyang sumilip. Doon, sa gitna ng madilim na kusina, ay nakatayo si Marco at Elena. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho na. Ang mga kamay ni Marco ay nakapulupot sa baywang ni Elena, habang ang ulo ng babae ay nakasandal sa balikat ng kanyang asawa. Natatakot ako, Marco, ang bulong ni Elena. Ang boses ay puno ng maling lambing. Paano kung itaboy ako ni Maya? Paano kung hindi niya matanggap na ikaw ang buhay ko? Hinalika ni Marco ang tuktok ng ulo ni Elena. Isang halik na puno ng pangakong hindi kailanman ibinigay kay Maya sa loob ng maraming taon. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Utang ko sa pamilya mo ang buhay ko, Elena. At ang buhay ko ay nakatali sa iyo anuman ang mangyari. Hindi ka aalis dito. Pangako. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang martilyo na dumudurog sa bawat buto ni Maya. Ang utang na loob na sinasabi ni Marco ay hindi para sa kaligtasan, kundi isang lisensya para sa kanyang pagtataksil. Ang amoy ng kape at ang malamig na hangin ng gabi ay tila naging saksi sa huling pagkawasak ng puso ni Maya. Naramdaman ni Maya ang isang matinding sipa mula sa kanyang anak. Isang sipa na tila nagsasabing, "Ilayo mo ako rito, inay. Hindi tayo ligtas sa bahay na ito." Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang tiyan. Ang mga kuko ay bumaon sa sariling balat para pigilan ang pagsigaw. Ang sakit ng tahi sa kanyang puson ay wala na sa hapdi ng katotohanang nakikita ng kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim, habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na yakap ang ibang babae sa loob ng kanilang sariling tahanan, isang malamig na desisyon ang nabuo sa isipan ni Maya. Ang luha niya ay tumigil sa pagdaloy. Pinalitan ng isang matigas at tuyong poot. Hindi na siyang asawang nagmamakaawa. Hindi na siyang biktimang naghihintay na iligtas. Maya-maya lamang, naramdaman ni Maya ang isang banyagang presensya sa kanyang likuran. Isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Wala ka ng silbi rito, Maya. Pagkatapos mong iluwalang batang yan, tandaan mo, ang gatas at kalinga ni Elena ang kakailangan niya. Hindi ang isang inang mahina at laging may sakit. Ang mga salitang iyon ni Elena na binigkas niya habang nakasandal sa hamba ng pinto ng nursery ay tila isang malupit na hatol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Maya. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga kamay na noong mga nakaraang araw ay nanginginig sa takot at pait ay matatag na tinitiklop ang isang maliit na puting baru-baruan. Ang bawat tupi ng tela ay tila isang bahagi ng kanyang plano na dahan-dahang nabubuo. Sa labas, naririnig niya ang boses ni Marco na masayang nakikipag-usap sa kanyang ina tungkol sa bagong promotion na inaasahan nito sa Tram Kyuhua. Ang muling pagkabuhay ni Maya ay hindi nagsimula sa isang malakas na pagsigaw, kundi sa isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na kasing lalim ng dagat bago ang isang malaking tsunami. Nang pumasok si Marco sa silid, nakita niya si Maya na nakangiti. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit sapat na para mapaniwala ang isang lalaking lunod sa sariling kayabangan. Marco, naisip ko lang, tama ka. Mahinang sabi ni Maya. Ang kanyang boses ay malumanay na tila isang hapon na walang bagyo. Kailangan ko ng lawakan ng pag-unawa ko. Salamat, at dinala mo rito si Elena. Mas mapapadali ang paggaling ko kung alam kong may katulong tayo sa bahay. Sandaling natigilan si Marco. Ang pag-aalinlangan sa kanyang muka ay mabilis na napalitan ng relief. Ito ang gusto niyang marinig, ang pagsuko ng kanyang asawa. Mabuti naman at natauhan ka na, Maya. Alam mo namang para sa atin din ang ginagawa ko. Gusto ko lang maging maayos ang lahat bago ako maging ganap na chief. Hinalika ni Marco ang noo ni Maya. Isang halik na tila ba ay isang gantimpala sa kanyang pagkamasunurin.
Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat himaymay ng puso ni Maya ay sumisigaw ng pagkamuhi. Ang bawat haplos ni Marco ay tila isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Ngunit tiniis niya ito. Kailangan niyang maging kasing talim ng ahas at kasing amo ng kalapate. Kinabukasan, sa pagbisita ni Lolo Ben, na kunwari ay maghahatid lamang ng mga sariwang prutas, isang palitan ng mga tingin ang naganap. Sa ilalim ng mga mansanas at kahel, may isang maliit na USB drive na nakabalot sa plastik. Nahanap ko na iha, bulong ng matanda, habang kunwaring tinitignan ang kondisyon ng mga tahi ni Maya. Ang footage mula sa kabilang kalsada. Nakita doon ang sasakyan ni Marco na pumarada sa likod ng building bago pa man mangyari ang aberya sa elevator. At may kasama siyang babae, si Elena. Ang paghinga ni Maya ay panandaliang huminto. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na nagpapatatag sa kanyang determinasyon. Hindi lang ito pagtataksil. Ito ay isang planadong pagtatangka sa kanyang buhay at sa kanyang anak. Salamat, Lolo Ben, sagot ni Maya. Ang kanyang tinig ay malamig na tila bakal. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Sa mga sumunod na araw, naging perpektong asawa si Maya. Ipinagluluto niya si Marco, pinagsisilbihan niya si Aling Martha, at hinahayaan niya si Elena na umasta na tila ba ito ang may-ari ng bahay. Pinapanood niya silang tatlo mula sa malayo. Tila ba isang nanonood ng isang dula-dulaan na alam na niya ang wakas. Kinokolekta niya ang bawat resibo, bawat usapan sa telepono na kanyang naire-record ng palihim, at bawat patunay ng pagwawaldas ni Marco sa perang. Dapat ay para sa kanilang anak. Ay dumating isang gabi habang pinagmamasdan ni Maya ang kanyang natutulog na sanggol. Hinaplos niya ang maliliit na daliri nito at bumulong. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi tayo mananatili sa bahay na ito na puno ng mga anino. Ang dilim na ibinigay nila sa atin ang siyang susunog sa kanila. Isang gabi, habang masayang naghahanda ng hapunan ang pamilya De La Vega para ipagdiwang ang nalalapit na anunsyo ng promosyon ni Marco, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang katuwaan. Pumasok ang isang opisyal mula sa Fire Bureau. Ang mukha ay seryoso at walang bahid ng ngiti. Hawak nito ang isang puting sobre na may selyo ng gobyerno. Deputy Chief Marco De La Vega? Tanong ng opisyal. Ako nga po. Tungkol ba ito sa promotion ko? Nakangiting sagot ni Marco, habang si Elena at Aling Martha ay nakatayo sa kanyang likuran ng may pagmamalaki. Hindi, sir. Ito ay isang official summon mula sa disciplinary board. May mabigat na reklamo ng gross negligence of duty at endangerment of life na isinampa laban sa inyo. Suspendido kayo sa tungkulin simula ngayong gabi habang isinasagawa ang investigasyon. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay tila isang pintura na dahan-dahang nabura ng ulan. Ang sobre sa kanyang kamay ay nanginginig habang si Maya ay nakatayo sa madilim na bahagi ng hagdan, pinagmamasdan ng kanyang asawa na unti-unting nilalamon ng takot na siya mismo ang naghasik. Sino ngayon ang matatag, Marco? Wala akong ginawang pagkakamali. Ginawa ko ang lahat ayon sa aking sinumpaang tungkulin bilang isang bombero at rescuer. Mas nanganganib ang buhay ni Miss Elena, kaya siya ang nararapat na unahin. Ang boses ni Marco ay umaalingaw-ngaw sa loob ng malawak at malamig na conference hall ng Fire Bureau. Nakatayo siya ng tuwid. Ang kanyang uniporme ay tila ba kasing tigas ng kanyang paninindigan. Ang bawat medalya sa kanyang dibdib ay kumikinang sa ilalim ng mga puting ilaw. Tila ba nagpapatotoo sa kanyang pagiging bayani. Ngunit para kay Maya, ang bawat kinang na iyon ay tila mga mata ng isang ahas na nagmamasid, naghihintay ng pagkakataong muling tumuklaw. Nakaupo si Maya sa tapat ng mahabang lamesa ng disciplinary board. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang shawl. Ang lamig ng air conditioner ay tila pumapasok sa kanyang mga buto, nagpapaalala sa kanya ng lamig ng elevator na naging libingan ng kanyang tiwala. Sa likurang bahagi ng silid, nakita niya si Elena.
Nakayuko ang babae, may hawak na panyo, at paminsan-minsang humihikbi. Isang perpektong pagganap bilang isang biktima na tila ba ang buong mundo ay laban sa kanya. Deputy Chief De La Vega, ang panimula ng chairman ng board, isang matandang lalaki na may malalim na mga guhit sa noo. Ang reklamo ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang inuna nyo. Ito ay tungkol sa gross negligence. Ang asawa nyo ay buntis, nasa critical na kondisyon, at ayon sa log ng system, may sapat na supply ng emergency oxygen para sa 2 tao kung nagamit ng maayos. Bakit hinayaan niyo siyang manatili sa loob ng 15 minuto pa pagkatapos niyo makuha si Miss Elena? Dahil sa takot ko para sa kaligtasan ng lahat, sir. Mabilis na sagot ni Marco. Ang kanyang tono ay puno ng gaslighting na tila ba ang board ang hindi nakakaintindi ng sitwasyon? Ang integridad ng mga kable ay hindi sigurado. Hindi ko pwedeng isugal ang buhay ng 2 tao sa isang iglap. Pinili ko ang pinaka-logical na desisyon. Si Maya ay matatag. Alam ko yon dahil asawa ko siya. Matatag. Ang salitang yon ay tila isang matalim na muikim na muling bumaon sa puso ni Maya. Sa bawat segundong nagsasalita si Marco, nararamdaman ni Maya ang unti-unting pagguho ng kanyang loob. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang layer ng semento na ibinabaon siya ng buhay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang asawa niya ay hindi nang atubiling iwan siya dahil sa isang lumang pag-ibig. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nakakadena. Dahan-dahan, isinubsob ni Maya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang suot na cardigan. Doon, naramdaman niya ang malambit na tela ng isang maliit na medyas ng sanggol. Isang bagay na palagi niyang dala bilang anting-anting ng kanyang lakas. Ang init ng tela ay tila nagbigay ng sapat na tapang para itaas niya ang kanyang paningin. Nais po naming marinig ang pahayag ni Mrs. Maya de la Vega, sabi ng chairman. Tumayo si Maya. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang deklarasyon ng pakikipagdigma sa gitna ng katahimikan. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatutok sa kanya. Ang mga mata ng board na puno ng kuryosidad. Ang mga mata ni Elena na puno ng lihim na tagumpay. At ang mga mata ni Marco na tila ba nagbabala na huwag kang gagawa ng ingay. Huminga ng malalim si Maya. Naramdaman niya ang hapdi ng kanyang tahi sa puson, ang pisikal na paalala ng kanyang hiram na buhay. Ang tungkulin po ng isang rescuer ay magligtas ng buhay ng walang kinikilingan. Ang simula ni Maya. Ang kanyang boses ay mahina sa simula, ngunit dahan-dahang tumitibay. Ngunit paano po kung ang decision ay hindi based sa logic, kundi sa isang personal na agenda? Paano po kung ang pagpili ay ginawa bago pa man bumukas ang pinto ng elevator? Tumingin si Maya ng diretso kay Marco. Nakita niya ang panandaliang pagdaan ng takot sa mga mata ng kanyang asawa. Nandito po ako para patunayan na ang aking asawa ay hindi nagkamali ng desisyon dahil sa presyur ng oras. Patuloy ni Maya habang inilalabas ang isang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa. Nandito po ako para ipakita na ang trahedyang ito ay mayroong direktor at ang bida ay hindi ang taong nasa harap ninyo ngayon. Ang bulungan sa loob ng silid ay tila isang dambuhalang alon na dahan-dahang lumalaki. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay. Si Elena ay napatigil sa kanyang paghikbi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Mayroon po akong ebidensya na ang deputy chief ay nasa loob ng building na yon, isang oras bago ang insidente. Kasama ang babaeng sinasabi niyang aksidente niyang nailigtas. Ang deklara ni Maya. Ang bawat salita ay tila isang hatol na walang kamatayan. Sa sandaling yon, ang katahimikan sa loob ng hall ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Ang bawat hininga ni Maya ay tila isang tagumpay. Ngunit ang laban ay nagsisimula pa lamang. Bakit mo ako kailangang traidurin sa paraang kasing tinde ng kamatayan, Marco? Ngayon, hayaan mong ang katotohanan ang maging huling hininga ng iyong karera. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng hall ay tila isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Marco.
Ang kanang kamay niya, na kanina, ay nakapatong ng may pagmamalaki sa kanyang dibdib, ay dahan-dahang nanginginig. Sa isang iglap, ang liwanag ng projector ay tumama sa puting dingding, nagpapakita ng mga imaheng tila mga multo mula sa nakaraan na ayaw ng magpaubaya. Naroon sa screen ang isang malabo ngunit malinaw na footage mula sa isang dashcam ng sasakyang nakaparada sa likod ng building. Nakita ang puting SUV ni Marco. Nakita ang pagbaba niya at ang mabilis na pagsunod ni Elena. Hindi sila mukhang nagmamadali. Sa halip, may isang sandali kung saan hinawakan ni Marco ang mukha ni Elena at tumango. Tila ba may pinagkasunduang isang mahalagang misyon? Ang boykan na iyon ay naganap eksaktong 1 oras bago ang aksidente sa elevator. Ito po ang footage na nagpapatunay na ang pagkikita ni Marco at Elena sa loob ng gusali ay hindi isang pagkakataon. Ang boses ni Maya ay naging kasing talim ng isang malamig na hangin. At ito naman po ang boses ng katotohanan na pilit nilang ibinaon sa dilim. Sa isang mahinang pagpindot sa remote, ang hall ay napuno ng boses ni Elena. Ito ang audio na nakuha ni Maya mula sa sirang cellphone na dahan-dahang na-recover sa tulong ni Lolo Ben. I planned it, Marco. Gusto kong malaman kung sino ang pipiliin mo. Iligtas niyo muna si Elena. Ang sarap pakinggan, hindi ba? Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ay tila mga sampal na dumadapo sa mukha ni Marco. Ang mga miyembro ng disciplinary board ay nagkatinginan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamuhi at pagkagulat. Si Elena, na kanina ay naglulupasay sa pag-iyak, ay biglang naging estatwa. Ang panyo sa kanyang kamay ay nalaglag at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng takot. Maya, tumigil ka. Fake ang lahat ng yan. Sinisiraan mo lang ako dahil nagseselos ka. Ang sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay pumiyok sa desperasyon. Sinubukan niyang lumapit sa lamesa ng board, ngunit hinarang siya ng mga gwardya. Deputy Chief De La Vega, maupo kayo. Ang malakas na utos ng chairman. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong silid. Ang mga ebidensyang ito ay hindi basta-basta mapapasinungalingan. Hindi lamang ito simpleng kapabayaan. Ito ay isang planadong panloloko na naglagay sa buhay ng isang buntis at isang sanggol sa matinding panganib. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maya ang isang hindi maipaliwanag na gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat luha na pumatak sa malamig na sahig ng kanilang bahay, ang bawat hapdi ng kanyang tahi, at ang bawat gabing hindi siya makahinga sa tindi ng sama ng loob. Lahat ng iyon ay tila nagkaroon ng hustisya. Batay sa mga ebidensyang inihirayap at sa bigat ng iyong pagkakasala, ang deklara ng chairman habang dahan-dahang tumatayo. Ang disciplinary board ay nagkakaisang nagpapasya. Marco De La Vega, ikaw ay tinatanggalan ng iyong ranggo at karapatang maglingkod bilang bumbero at rescuer, epektibo ngayong araw. Bukod dito, ang Bureau ay magsasampa ng kaukulang kasong kriminal laban sa iyo at sa iyong kasabwat na si Elena Cruz para sa endangerment of life at conspiracy. Ang tunog ng gavel na tumama sa lamesa ay tila ang tunog ng huling pako sa kabaong ng karera ni Marco. Napaupo si Marco sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang mga medalyang kanina ay kumikinang ay tila naging mga mabibigat na bato na humihila sa kanya pababa sa kahihiyan. Si Elena naman ay mabilis na tumayo at sinubukang tumakas. Ngunit hinarang siya ng mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas. Ang kanyang mga sigaw at pagmakaawa ay tila mga ingay na lamang na walang kahulugan sa gitna ng katahimikan ni Maya. Dahan-dahang lumakad si Maya palabas ng hall. Habang dumadaan siya sa tapat ni Marco, tumigil siya sandali. Ang lalaking dati ay tinitingnan niya bilang kanyang bayani ay ngayon ay isa na lamang estranggero na punong-puno ng pait. Maya, patawarin mo ako. Mahal ko kayo ng anak natin. Ang pabulong na pagsusumamo ni Marco habang tinatangkang hawakan ang laylayan ng damit ni Maya. Tiningnan siya ni Maya ng may halong awa, ngunit wala ng pag-ibig. Hindi mo kami mahal, Marco.
Ang mahal mo lang ay ang sarili mo at ang kapangyarihang ibinibigay sa iyo ng unipormeng yan. Ang anak natin ay ligtas, hindi dahil sa iyo, kundi sa kabila ng lahat ng ginawa mo. Huwag mo nang babanggitin ang salitang mahal, dahil binaboy mo na ang kahulugan nito. Lumabas si Maya sa gusali, kung saan ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumasalubong sa kanya. Sa di kalayuan, nakita niya si Lolo Ben na nakatayo sa tabi ng isang lumang sasakyan, nakangiti at tumatango. Huminga ng malalim si Maya. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng 7 oras sa loob ng madilim na elevator, naramdaman niya na ang hangin sa kanyang paligid ay malinis, malaya at puno ng pag-asa. Ang laban para sa hustisya ay natapos na. Ngunit ang laban para sa kanyang sariling kapayapaan ay nagsisimula pa lamang. Ang uniformeng dati ay kasing tigas ng kanyang dangal, ay ngayon ay nakasampay na lamang sa isang lumang silya, tila isang balat ng ahas na wala ng silbi. Sa loob ng madilim na sala ng kanilang bahay, nakaupo si Marco habang nakatitig sa bakanteng dingding. Wala na ang kislap ng kanyang mga medalya. Wala na ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Ang tanging naiwan ay ang nakabubinging katahimikan ng isang buhay na gumuho sa loob ng isang igla. Marco, anak, kumain ka muna. Ang mahinang tawag ni Aling Martha mula sa kusina. Ang boses ng matanda ay hindi na kasing tapang ng dati. Ang kanyang mga balikat ay nakayukod na rin. Dala ang kahihiyang kumalat sa kanilang barangay. Ang mga kapitbahay na dati ay bumabate sa kanila ng may paggalang, ay ngayon ay umiiwas na ng tingin. O kaya naman ay nagbubulungan sa tuwing dadaan sila. Hindi ako gutom, Nay, maikling sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog. Bakas ang mga gabing walang tulog. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Ngunit wala na ang biyuda o ang biktima na laging nakasuot ng maputlang muka. Nakasuot siya ng isang mamahaling bestido. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamadali sa halip na pagmamahal. Mabuti at nandito ka na, Elena, sabi ni Marco habang tumatayo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Kailangan nating mag-usap. Ang abogado ko, sabi niya ay kailangan natin ng malaking halaga para sa piyansa at sa kasong isinampa ni Maya. Pero huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Marco, stop it, putol ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at walang pakialam. Hindi ako pumunta rito para pag-usapan ang mga problema mo. Pumunta ako rito para kunin ang mga huling gamit ko. Aalis na ako. Natigilan si Marco. Ang kanyang kamay na akmang hahawak sa braso ni Elena ay napatigil sa hangin. Aalis? Saan ka pupunta? Sa gitna ng lahat ng ito? Kailangan kita, Elena. Ikaw ang dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito. Isang mapait at nakatitindig balahibong tawa ang pinakawala ni Elena. Iyon na nga ang problema, Marco. Masyado kang naniwala sa sarili mong drama. Sinabi ko bang sirain mo ang buhay mo para sa akin? Sinabi ko bang iwan mo ang asawa mo sa elevator? Desisyon mo yon. At na yun na wala ka ng trabaho, wala ng ranggo, at puno ka pa ng kaso, anong mapapala ko sa'yo? Elena, anong sinasabi mo? Mahal mo ako, di ba? Ang pagsusumamo ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang batang nawawala. Lumapit si Elena sa kanya. Ang amoy ng lavender na dati ay paborito ni Marco, ay tila naging amoy ng lason. Mahal? Marco, gamitin mo naman ang utak mo. Kailangan ko lang ng matutuluyan at proteksyon ng mga oras na yon. At dahil ikaw ang deputy chief, ikaw ang pinakamadaling gamitin. Pero ngayon, isa ka na lang pabigat. At bago ko malimutan, kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at may ipinakitang litrato kay Marco. Isang litrato ni Elena na kasama ang isang lalaking nasa mid-40s, mukhang mayaman at makapangyarihan. Sino ito?
Tanong ni Marco. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. He is my husband, Marco. Ang asawa sa probinsya na sinasabi kong namatay na buhay siya. At mas mayaman siya sa iyo kahit pagsama-samahin mo pa ang lahat ng sahod mo sa bureau sa loob ng 10 taon. Nag-away lang kami kaya ako lumuwas. Pero ngayon, sinundo na niya ako. At hinding-hindi niya hahayaang madamay ako sa dumi ng pangalan mo. Tila gumuho ang huling pundasyon ng pagkataon ni Marco. Ang babaeng pinagbalit niya sa kanyang asawa at anak, ang babaeng ipinagtanggol niya hanggang sa huling patak ng kanyang dangal, ay itinuring lamang siyang isang pansamantalang kasangkapan. Layas! Lumayas ka sa bahay ko! Ang sigaw ni Aling Martha na kanina pa pala nakikinig. Sinubukan niyang itulak si Elena, ngunit mabilis siyang iniwasan ng babae, naging sanhi para matumba ang matanda sa sahig. Nay! Sigaw ni Marco habang tinutulungan ng ina. Keep the house, Marco. Anyway, baka ibenta niyo rin yan pambayad sa abogado. Huling hirit ni Elena bago tuluyang lumabas ng pinto, sumakay sa isang naghihintay na itim na sasakyan na kumakaripas ng takbo palayo. Naiwang nakasalampak sa sahig si Marco. Yakap ang kanyang umiiyak na ina. Ang bahay na dati ay puno ng pangarap, ay ngayon ay puno na lamang ng pagsisisi. Naalala niya si Maya. Naalala niya ang lambing nito, ang katapatan, at ang sakripisyo. Naalala niya kung paano siya nito pinagsilbihan nang walang hinihinghing kapalit. Dahan-dahang tumingin si Marco sa sulok ng sala, kung saan dati ay nakalagay ang kuna ng kanilang anak. Wala na ito. Wala na ang amoy ng sanggol. Wala na ang init ng isang totoong pamilya. Isang malakas na ulan ang nagsimulang pumatak sa bubungan, tila nakikiramay sa bigat ng kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng buhos ng ulan, narinig ni Marco ang isang pamilyar na tunog sa labas ng kanilang bakod. Ang tunog ng mga boses ng mga tao. Sumilip siya sa bintana at nakita ang ilang mga pulis at mga tauhan ng korte. May hawak silang mga papel. Ang writ of execution para sa mga ari-ariang kailangang ilitaw pambayad sa danyos na hiningi ng panig ni Maya. Ito ang ganti ng tadhana. Hindi ito mabilis, hindi ito madugo, ngunit ito ay kasing tindi ng isang dahan-dahang paglilibing sa buhay na tao. Hinanap ni Marco ang kanyang pitaka, umaasang may makikita siyang kahit anong alaala ni Maya. Ngunit sa halip na litrato, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog, ang huling sulat ni Maya bago ito umalis sa ospital. Sana ay sapat ang halaga ni Elena para sa lahat ng nawala sa iyo, Marco. Dahil sa dulo, tanging ang sarili mong anino ang mananatili sa tabi mo. Napahagulgol si Marco sa gitna ng dilim. Ang tadhana ay hindi lamang kumuha ng kanyang trabaho, kinuha nito ang lahat ng dahilan para siya ay mabuhay. Kailangan ng anak natin ang apelyido ko, Maya. Hindi mo siya mapoprotektahan sa lupit ng mundo ng mag-isa. Huwag mong ipagkait sa kanya ang karapatang magkaroon ng ama. Ang mga salitang iyon ni Marco ay tila isang maruming hangin na pumasok sa loob ng maliit at payapang tiyangge ni Lolo Ben. Nakatayo si Maya sa likod ng counter, mahigpit na nakakapit sa bote ng gatas na kasasalin lang niya. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang pagtatangka na muling dumiin sa mga sugat na dahan-dahan ng naghihilom. Saka lamang umatras ang diwa ni Maya sa paligid. Ang amoy ng bagong luto na tinapay at ang presko ng hangin sa probinsya ay tila biglang naglaho, pinalitan ng bigat ng presensya ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Si Marco ay hindi na ang makisig na deputy chief na hinahangaan ng lahat. Ang kanyang suot ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng balbas, at ang kanyang mga mata ay tila mga ligaw na hayop na naghahanap ng masisilungan. Karapatan? Ang mahinang tugon ni Maya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kasing lamig ng semento sa ospital noong gabing pinapili si Marco kung sino ang ililigtas. Nasaan ang karapatan mo nung iniwan mo kaming mag-ina sa loob ng elevator? Nasaan ang tungkulin mo nung mas pinili mong ipagdiwang ang birthday ni Elena
habang nag-aagaw buhay ako sa sahig ng bahay mo. Nagkamali ako, Maya. Alam ko yon. Pero nagbago na ako. Wala na si Elena. Wala na ang trabaho ko. Wala na akong anuman, kundi ang dugo ko na nananalaytay sa batang yan. Ang pagsusumamo ni Marco habang tinatangkang lumapit. Mabilis na humarang si Lolo Ben, ang kanyang matanda ngunit matatag na katawan ay tila isang pader na naghihiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Ang kanyang tingin ay sapat na para mapatigil si Marco sa kanyang kinatatayuan. Huwag kang lalapit, Marco. Hindi ka welcome dito, ang babala ng matanda. Ngunit hindi nan patinag si Marco. Inilabas niya ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Isang legal na dokumento. May file na ako sa korte para sa visitation rights, Maya. At kung kailangan, kukunin ko ang full custody. May sakit ang nanay ko, at ang hiling niya lang ay makasama ang kaisa-isa niyang apo. Hindi niyo ako mapipigilan. Ama pa rin ako sa mata ng batas. Naramdaman ni Maya ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Ang bawat sipa ng kaba sa kanyang puso ay tila mas masakit kaysa sa anumang tahi sa kanyang katawan. Ang angas ni Marco ay bumalik. Ang kanyang pagiging manipulative na tila ba siya pa rin ang may hawak ng sitwasyon? Gagamitin niya ang kanyang ina. Gagamitin niya ang batas para lamang muling makontrol ang buhay ni Maya. Ang nanay mo? Ang tanong ni Maya, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Ang nanay mo na nagsabing wala akong silbi? Ang nanay mo na nanood lang habang umaagos ang dugo ko sa sahig? Marco, hinding-hindi niyo hahawakan ang anak ko. Hinding-hindi niyo madadapuan ng marumi ninyong kamay ang kalinisan ng batang ito. Tingnan natin, Maya. Tingnan natin kung sino ang kilingan ng huskado. Isang inang walang trabaho at nakikitira lang sa malayo, o isang amang gustong magbagong buhay para sa kanyang pamilya. Ang huling hirit ni Marco bago tumalikod. Ang tunog ng kanyang mga yabag palayo ay tila isang banta ng paparating na digmaan. Nanatiling nakatayo si Maya, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napunta sa kanyang dibdib. Tila ba pinoprotektahan ang isang lihim na kayamanan. Narinig niya ang mahinang iyak ng kanyang sanggol mula sa loob ng bahay. Ang tunog na iyon ay tila isang kumpas na nagbabalik sa kanyang lakas. Tumakbo siya papasok at mabilis na binuhat ang anak. Ang init ng katawan ng bata at ang amoy ng baby powder ay tila naging gamot sa kanyang takot. Ngunit habang tinititigan niya ang muka ng kanyang anak, nakita niya ang isang bagay na nagpangatog sa kanyang tuhod. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng ilong nito, ito ay carbon copy ni Marco. Ang bawat paglaki ng kanyang anak ay magiging isang palagiang paalala ng lalaking pilit niyang tinatakasan. Sa labas, ang langit ay nagsimulang magdilim. Ang malakas na bugso ng hangin ay nagpayanig sa mga bintana ng bahay. Si Lolo Ben ay pumasok na may dalang seryosong balita. Maya, kailangan nating mag-ingat. May mga nakita akong lalaking umaaligid sa labas kaninang umaga. Hindi lang basta papel ang dala ni Marco. Mukhang balak nilang kunin ang bata sa dahas. Ang bawat hibla ng buhok ni Maya ay tumayo. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naging mapanganib. Nilapitan niya ang pinto at dahan-dahang inilok ang trangka. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Hindi ko hahayaang mangyari yon, Lolo. Kahit buhay ko ang kapalit. Sa gitna ng kadiliman, isang anino ang gumalaw sa tapat ng bintana. Ang tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob ay tila isang hatol na nagpatigil sa mundo ni Maya. Sino ang nasa labas? Si Marco ba na desperado makuha ang kanyang karapatan? O ang mas malalim pang panganib na dulot ng kanyang pagbabalik? Ang pagpihit ng doorknob ay hindi natuloy. Sa halip, isang malakas na pagtahol ng aso sa labas ng bakuran ang bumasag sa tensyon, na sinundan ng mabilis na paglayo ng mga yabag sa damuhan. Hindi iyon ang pagsuko ni Marco. Iyon ay isang paalala na ang panganib ay nakasilip na sa bawat sulok. Huminga ng malalim si Maya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Hindi para sa kanya,
kundi para sa sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang bisig. Lolo, hindi tayo pwedeng manatili rito. Bulong ni Maya habang dahan-dahang inilalagay ang bata sa kanyang duyan. Hindi niya titigilan ang paghahanap sa amin hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Gagamitin niya ang batas. Gagamitin niya ang dahas. Si Lolo Ben, na nakatayo sa may bintana, habang hawak ang isang matandang pluma, ay tumingin sa kanya ng may pangunawa. Ang mga mata ng matanda ay puno ng karanasan at pait ng nakaraan. Tama ka, Maya. Pero huwag kang mag-alala. Ang mga taong katulad ni Marco, akala nila ay sila ang may hawak ng baraha. Nakalimutan nilang sa bawat pagsusugal, may katumbas na kapalit ang bawat pagkakamali. Sa sumunod na mga araw, isang tahimik na pagbabago ang naganap. Hindi lumaban si Maya sa korte ng may galit, lumaban siya ng may matinding paghahanda. Gamit ang tulong ng isang abogadong inirekomenda ni Lolo Ben, isang babaeng kilala sa pagtatanggol sa mga inang biktima ng pang-aabuso, sinimulan nila ang paglatag ng mga ebidensya. Hindi lang ang tungkol sa elevator ang inilantad nila, kundi ang mahabang kasaysayan ng emosyonal na pang-aabuso ni Marco, ang pagwaldas ng pera, at ang mga banta nito sa kanyang buhay. Habang ang lahat ay nakatuon sa legal na laban, si Maya ay nagsimulang bumuo ng isang bagong buhay. Sa tulong ng komunidad na kanyang natulungan sa kanyang pagtatrabaho sa tinderahan ni Lolo Ben, nakahanap siya ng isang maliit, ngunit ligtas na apartment sa isang lugar na hindi alam ni Marco. Isang umaga, habang ang sinag ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa kurtina ng kanilang bagong tahanan, nakaramdam si Maya ng kakaibang katahimikan. Ang kanyang anak, na ngayon ay mas malaki na at nagsisimulang sumubok maglakad, ay tumatawa habang naglalaro sa sahig. Maya, tawag ni Lolo Ben na pumasok sa apartment. May balita galing sa korte. Pinawalang bisa na ang lahat ng petisyon ni Marco. Ang protective order ay permanente na. Hindi na siya pwedeng lumapit sa inyo kahit sa anong paraan. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Maya. Ngiti na hindi dahil sa pagkapanalo, kundi dahil sa paglaya. Hindi na niya kailangang magtago. Hindi na niya kailangang matakot sa bawat kalansing ng doorknob. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ang anino ng nakaraan. Isang araw, habang naglalakad siya sa parke, may isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Hindi ito si Marco. Ang lalaking ito ay may suot na salamin, may hawak na isang manipis na folder, at nakatingin ng diretsyo kay Maya. Lumapit ang lalaki. Mrs. De La Vega, ako si Attorney Reyes. May kinalaman ako sa isang legal na usapin na maaring makatulong sa inyong kinabukasan o maaring maging mitsa ng panibagong panganib. Kinuha ni Maya ang folder. Sa loob nito ay mga dokumentong may kinalaman sa ari-arian ni Marco na hindi pa naililipat at isang pangalang hindi inaasahan ni Maya. Ang pangalan ng tunay na asawa ni Elena na nagsampa rin pala ng demanda laban kay Marco para sa pakikipagsabuatan sa pagtatago ng asawa nito. Ang bawat papel ay tila isang pahina ng isang lumang libro na muling binubuksan. Ang buhay ni Maya ay hindi lamang isang kwento ng pantakas. Ito ay isang kwento ng pagharap sa mga katotohanang hindi pa rin tapos. Sa gitna ng parke, habang hinahabol ng kanyang anak ang mga paru-paro, napagtanto ni Maya. Ang kalayaan ay hindi lamang ang pagkawala ng kaaway, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang anumang bunga ng nakaraan. Isang bagong umaga ang sumibol. Ngunit ang mga anino ay nananatili pa rin sa paligid. Handa na ba talaga siyang harapin ang lahat? O mayroon pa ring mga lihim na handang sumabog? Pagharap sa nakaraan para sa huling pagtatapos, at ang pagtanggap na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang bawat yabag ng sapatos sa malamig na semento ng himpilan ay tila isang mabagal na pagbilang sa mga huling sandali ng isang pagkakamali. May amoy ng lumang papel, disinfectant, at ang mabigat na aura ng pagsisisi sa loob ng silid na iyon. Nakaupo si Maya sa isang matigas na plastik na upuan, mahigpit ang hawak sa kanyang bag,
habang ang kanyang anak ay tahimik na natutulog sa loob ng stroller sa kanyang tabi. Saka lamang pumasok si Marco na inaalalayan ng isang gwardiya. Hindi na ito ang lalaking may makintab na badge at matikas na tindig. Ang kanyang mga balikat ay luyloy, ang kanyang buhok ay magulo, at may mga bakas na ng puti. At ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na hukay na puno ng kadiliman. Sa isang iglap, nakita ni Maya ang lahat ng pait ng kanilang nakaraan sa hitsura ng lalaking ito. Maya, ang pabulong na tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na nadurog sa ilalim ng paa. Salamat. Salamat at pumunta ka. Nandito ako dahil sa huling kahilingan ng abogado mo, Marco. At dahil gusto kong tapusin na ang lahat ng ito. Malamig na sagot ni Maya. Ang kanyang paningin ay nanatiling diretsyo, hindi hinahayaan ang sarili na lamunan ng awa. Tumingin si Marco sa stroller. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Siya ba ang anak natin? Dahan-dahang inilapit ni Maya ang stroller. Sapat na para masilayan ni Marco ang mukha ng bata, ngunit hindi sapat para mahawakan ito. Ang sanggol ay dahan-dahang uminat. Ang maliliit na kamay ay bumukas sara sa hangin. Tila ba naghahanap ng liwanag? Nakita ni Marco ang kanyang sariling mga mata sa bata, ang hugis ng noo, at ang kislap ng buhay na muntik na niyang nakitil. Patawarin mo ako, Maya. Ang hagulhol ni Marco habang nakasubsob ang muka sa kanyang mga palad. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumabangga sa mga bato. Nabulag ako. Kinain ako ng yabang at ng maling akala. Akala ko ay bayani ako, pero ako palang halimaw sa buhay niyo. Huminga ng malalim si Maya. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang puso, ngunit hindi na ito ang hapdi ng galit. Ito ay ang hapdi ng pagtanggap. Marco, ang pagpapatawad ay hindi isang regalo para sa iyo. Ito ay regalo ko para sa sarili ko at sa anak ko, ani Maya. Ang bawat salita ay tila isang tahi na nagsasara sa isang malalim na sugat. Ang tatay na minahal ko, ang asawang pinagkatiwalaan ko. Namatay na siya sa loob ng elevator na yon kasabay ng pagkawala ng hangin. Ang kaharap ko ngayon ay isang estrangero na kailangang pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa batas. Inilabas ni Marco ang isang lukot na sobre mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa lamesa. Lahat ng katotohanan tungkol kay Elena, ang lahat ng sabuatan namin, pati ang mga dokumentong maglilinis sa pangalan mo at magbibigay sa inyo ng ari-ari ang dapat ay sa inyo, narito lahat. Ibinigay ko na rin ang formal na pag-amin sa korte. Hindi na ako lalaban, Maya. Karapat-dapat ako sa anumang parusa. Kinuha ni Maya ang sobre nang hindi nag-aalinlangan. Ito ang huling piraso ng kanyang kalayaan. Ang bawat pahina sa loob nito ay tila isang susi na nagbubukas sa huling rehas ng kanyang nakaraan. Huling pagkikita na natin ito, Marco, sabi ni Maya habang tumatayo. Hinawakan niya ang hawakan ng stroller at dahan-dahang tumalikod. Maya, maari ko bang malaman ang pangalan niya? Ang huling pagsusumamo ni Marco. Tumigil si Maya sa tapat ng pinto. Ang sikat ng araw mula sa labas ay tila bumabalot sa kanya, nagbibigay ng isang nagniningning na anyo. Ang pangalan niya ay Pag-asa. Dahil sa kabila ng dilim na ibinigay mo, pinili niyang mabuhay. Lumabas si Maya ng silid nang hindi lumilingon. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang pinal na hatol. Sa labas, ang hangin ay presko, ang langit ay asul, at ang mundo ay tila nagbubukas para sa kanila. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Maya ang isang kakaibang gaan sa kanyang mga balikat. Wala na ang mga anino. Wala na ang mga kadena. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang hilik ng kanyang anak at ang sarili niyang mahinahon na paghinga. Ngunit sa loob ng sobreng ibinigay ni Marco, may isang maliit na note na hindi inaasahan ni Maya. Isang pangalan at isang tirahan. Ang kinaroroonan ni Elena.
na tila ba isang huling babala o isang huling pagkakataon para sa ganap na hustisya. Ang amoy ng alat mula sa dagat ay tila isang mahabang yakap na nagdadala ng kapayapaan sa bawat himaymay ng pagkatao ni Maya. Sa harap ng malawak na dalampasigan, kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang, nakatayo siya ng mag-isa. Hindi dahil sa siya ay iniwan, kundi dahil sa wakas, nahanap na niya ang kanyang sariling pundasyon. Ang hanging humahampas sa kanyang muka ay hindi na kasing lamig ng hangin sa loob ng elevator. Ito ay presko, buhay, at puno ng amoy ng bagong simula. 2 taon na ang lumipas mula nang huli niyang masilayan ang madilim na pasilyo ng korte at ang nagsisising mukha ni Marco. Sa loob ng panahong iyon, tinahi ni Maya ang bawat piraso ng kanyang wasak na buhay ng may tiyaga at pagmamahal. Ang dating biktima ng gaslighting at pagtataksil ay isa na ngayong matatag na pundasyon ng Pag-asa's Haven. Isang maliit na center para sa mga inang nakaranas ng pang-aabuso at pagpapabaya. Ang bawat dingding ng center na iyon ay saksi sa mga kwento ng pagbangon, mga kwentong nagsimula sa luha, ngunit nagtapos sa matatamis na ngiti. Lumingon si Maya nang marinig niya ang malakas na tawa ng isang bata. Doon, sa mababaw na bahagi ng tubig, ay nagtatampisaw ang kanyang anak. Si Pag-asa ay isang masigla at malusog na bata. Ang bawat kislap ng kanyang mga mata ay tila isang paalala na ang buhay ay laging may paraan para magpatuloy sa kabila ng anumang unos. Kasama ng bata si Lolo Ben, na tila naging lolo na rin ito sa tunay na kahulugan ng salita. Ang matanda ay maingat na inaalalayan ang bata sa bawat hakbang nito sa buhanginan. Ang kanilang mga anino sa ilalim ng papalubog na araw ay tila isang larawan ng tunay na pamilya. Isang pamilyang binuo ng malasakit, hindi lamang ng dugo. Naramdaman ni Maya ang pagdaloy ng isang mainit na luha sa kanyang pisingi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng pasasalamat. Pasasalamat dahil hindi siya sumuko noong mga oras na tila wala ng hangin sa kanyang paligid. Pasasalamat dahil pinili niyang maging matatag hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili niya at sa kanyang anak. Naalala niya ang balitang natanggap niya kamakailan. Si Marco ay nananatiling nasa loob ng piitan, binubuno ang parusa sa kanyang mga pagkakamali. Si Elena naman ay tuluyan ng nilayasan ng kanyang asawa at nahaharap sa napakaraming demanda ng panloloko. Ang kanilang mga pangalan ay tila mga anino na lamang sa malayo. Mga alaala ng isang bagyong nagdaan, ngunit hindi na kayanang itumba ang kanyang tahanan. Inilabas ni Maya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na susi. Ang susi sa kanyang bagong buhay. Wala na ang gintong bracelet na nahanap niya sa jacket ni Marco. Wala na ang mga lihim na sumasakal sa kanya tuwing gabi. Ang tanging dala niya ay ang kapayapaang hindi na muling mababawi ng sinuman. Lumapit si Maya sa kanyang anak at binuhat ito ng mahigpit. Ang amoy ng buhangin at ang init ng balat ng bata ay tila ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya. Tumingala siya sa langit, kung saan ang mga kulay kahel at lilang ulap ay dahan-dahang naghahalo sa karimlan ng gabi. "Ligtas na tayo, anak," pabulong niyang sabi. Ang bawat salita ay tila isang panata sa hangin. Wala nang elevator na magkukulong sa atin. Wala nang dilim na hindi natin kayang lampasan. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Maya ang abot tanaw. Ang dagat ay tila isang malaking salamin na nagpapakita ng kanyang sariling lakas. Hindi na siya ang Maya na naghihintay na iligtas. Siya na ang Maya na nagligtas sa sarili niya. Ang paglaya ay hindi lamang ang pag-alis sa isang masamang relasyon. Ito ay ang muling pagtukla sa sariling boses sa gitna ng katahimikan. Habang naglalakad sila palayo sa dalampasigan, ang tunog ng kanilang mga yabag sa buhangin ay tila isang musika ng tagumpay. Isang bagong pahina ang nakabukas. At sa pagkakataong ito, si Maya ang may hawak ng panulat. Ang dilim ay lumipas na, at ang bawat umaga ay pangako na
ng walang hanggang liwanag. Ang bawat dapit hapon ay may dalang pangako. Ngunit ang dapit hapong ito ay may hatid na ganap na pagtatapos. Sa harap ng Pag-asa's Haven, habang ang mga bulaklak ng kabayero ay dahan-dahang nalalagas at sumasayaw sa ihip ng hangin, nakatayo si Maya habang pinagmamasdan ang isang grupo ng mga kababaihan na nagtatawanan. Sila ang mga bagong sibol. Mga inang tulad niya na minsan ding nawala ng hininga sa ilalim ng bigat ng maling pag-ibig. Ngunit ngayon ay natututo ng huminga ng malaya. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakatatakot. Hindi na ito ang katahimikan ng elevator na puno ng pangamba. Ito ay ang katahimikan ng isang kaluluwang nahanap na ang kanyang tahanan. Sa kanyang kamay, hawak ni Maya ang isang luma at kupas na litrato nila ni Marco, ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Sa isang dahan-dahang pagkilos, hinayaan niya itong tangayin ng hangin hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa kalayuan. Wala ng pait, wala ng pot, tanging ang malinis na puwang na lamang sa kanyang puso ang natira. Lumapit si Pag-asa sa kanya, bit-bit ang isang munting guhit ng bahaghari. Sa edad na 3, ang bata ay tila isang liwanag na nagtataboy sa anumang anino. Sa bawat yakap nito, nararamdaman ni Maya ang lahat ng sakripisyong kanyang ginawa. Ang utang na loob na laging ibinabato sa kanya noon ay napalitan na ng utang na buhay sa kanyang sarili. Dahil pinili niyang mabuhay, pinili niyang lumaban, at pinili niyang maniwala na may bukas pa pagkatapos ng dilim. Huminga ng malalim si Maya, tinaramdam ang bawat hibla ng hangin na pumapasok sa kanyang baga. Ang bawat hininga ay isang paalala na siya ay buhay, siya ay buo, at siya ay sapat. Sa dulo ng kanyang paglalakbay, natutunan niya na ang tunay na bayani ay hindi ang taong may medalya o uniforme, kundi ang babaeng kayang pulutin ang sarili niyang mga piraso at buuin muli ang isang mundong mas matatag kaysa dati.